Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa kung ang mga Tulfo nga ba ay masasabi na natin o maikukonsidera na natin na political dynasty. So, bago natin komentuhan yan, tingnan natin yung pinaka-definition ng political dynasty. So, a political family, also referred to as political dynasty, is a family in which multiple members are involved in politics, particularly electoral politics. Members may be related by blood or marriage. Often several generations or multiple siblings may be involved. So, yan po yung definition ng political dynasty o political family. Pero sa estado o sa level ng mga Tulfo, sila pa lang yung maikukonsider natin na bago pa lang silang political dynasty. Kasi kaya ko kinukomentuhan to, in-interview yung mga Tulfo at hindi naman nila direktang inamin na sila ay maikukonsider ng political dynasty, pero kitang-kita naman sa definition o sa definition ng political dynasty or political family ay pasok na pasok sila dahil yung magkakapatid na Tulfo, tatlong Tulfo ay nasa politika. Dalawa pa lang ngayon. Si Raffy Tulfo, si Senator Raffy Tulfo at si Representative Erwin Tulfo. At ngayon po ay kumakandidato si Representative Erwin Tulfo at si Ben Tulfo bilang senador at sa mga survey ay nasa top 5 sila at si Erwin Tulfo ay nasa number 1 spot sa mga survey. So, yung unang tanong, sila ba ay political dynasty? Aminin man nila sa hindi, political dynasty na sila dahil napipinto na yung pangatlong Tulfo at yung si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo ay napipinto na talagang manalo bilang senador. At yung kanilang mga anak, asawa, ay nasa politika rin kung hindi ako nagkakamali. So, dati pang issue to na kumbaga ay hindi na magandang tingnan na ang isang pamilya ay ginawa ng hanap buhay ang politika. Hindi maitatanggi na napakaganda ng naidudulot na benepisyo, ika nga, nang ikaw ay nasa poder, nasa posisyon sa gobyerno. Hindi ko naman sinasabi na corrupt ang mga Tulfo, pero kung kung titingnan kung pangit o hindi, natingnan na ang buong pamilya mo ay nasa politika, talagang pangit tingnan. Dahil bulok na yung katwiran ng mga traditional political families sa Pilipinas na walang ibang mapagpipilian na kandidato maliban sa kanila, walang mas may kakayahan na magbigay ng serbisyo sa kanilang mga constituents, sa kanilang mga kalugar, maliban sa kanila. At sila daw ang laging pinakikiusapan na kumandidato sa ganung posisyon. Yun po ay kabubuhan at kabalbalan na inimbento na lamang ng mga politiko na yan. Maraming Pilipino, maraming individual sa buong Pilipinas na may sapat na kakayahan, sapat na dunong upang
manungkulan o humawak ng isang posisyon sa gobyerno. Nakasanayan na nga lamang po ng mga Pilipino na kung sino ang may pera, kung sino ang sikat, doon sila. Kumbaga panandali ang ginhawa, ang hinahabol ng ilang mga Pilipino o karaniwan sa mga Pilipino. Aminin na natin yan. Aminin na natin yan. Kaya hindi mababago ang pamumuhay ng mga Pilipino dahil ganyan ang pag-uugali natin. Nakalimutan natin na ang panahon ng eleksyon, ng pagpili ng mga kandidato ay dapat may mga pamantayan. Noong ko pa sinasabi yan. Ang ating bang kandidato ay may karanasan. Huwag na nating isama yung dunong o huwag na nating isama yung edukasyon. Sige, huwag na nating isama yung edukasyon. Ang ating bang kandidato ay sumasandig lamang sa kanyang popularidad, ngunit wala naman talagang ginagawa. Unang tanong yan. Kasi itong mga Tulfo, hindi naman ako galit sa kanila. Ang totoo, hindi ko naman binoto kahit sino sa mga Tulfo nung nakaraang eleksyon. Hindi rin naman ako galit sa kanila. Pero hindi ko nakikita sa mga Tulfo yung kakayahan para humawak ng isang posisyon. Una, ano na bang mga batas ang naipasa ng mga Tulfo? Wala pa ako naririnig na binabanggit nila kahit isa. Malay ba kay Senator Tulfo, patungkol yata ito dun sa mga seafarers, doon sa mga mandaragat natin, doon sa mga nag-a-abroad nating mga seaman, na di umano, imbis na pumabor sa mga seaman natin, mukhang mas pumabor pa yung batas na ginawa doon sa mga may-ari o doon sa mga employer. Hindi ko alam kung ano yung particular na batas na yun. Napanood ko lang sa YouTube na hinihimay yung batas na yun. Kayo na lang bahalang maghanap. So, maliban doon, naglulunsad lamang ng mga public inquiry in aid of legislation si Senator Raffy Tulfo. Pero doon sa mga ginawa niyang mga inquiries na yan, ni isang batas wala pa ako naririnig na ginawa niya o niribisa niya na batas. Puro pag-aakusa at sasampahan ng kaso. Ganun lang. Ikalawa, kapag ang isang personalidad na medyo pumukaw sa atensyon ng mga Pilipino na nakagawa ng mali ay may katungkulan sa gobyerno o mataas ang katungkulan sa gobyerno, medyo parang, alam nyo na naglalaylo siya, nagpi-playing safe siya. Parang si Representative Erwin Tulfo, di ba, kilala natin yung mga magkakapatid na Tulfo na sabi nila ay wala silang kinatatakutan, wala silang sinisino. Bakit pag medyo mataas na o kasing pantay nila ang estado sa buhay, parang nagpi-playing safe sila. Siyempre. So, yung traditional politician, malapit na sila doon. Sa susunod na eleksyon, kapag may kumandidato pang Tulfo, traditional politicians na sila, mga trapo na sila. Hindi na sila basta-basta political dynasty. Political clan na sila at traditional politicians na rin sila na maituturing. Aminin man nila at sa hindi. Ngayon, sinabi ko pangit ang political dynasty. Tama. Una, hindi nagkakaroon ng pagkakataon yung mga taong binabanggit ko na may sapat na kakayahan para manungkulan dahil nalalambungan sila ng kasikatan ng mga politiko na to, ng mga Tulfo. Alam ko naman pinaghirapan ng mga Tulfo yung kanilang
estado ngayon, yung kanilang kasikatan. Walang question doon. Pinaghirapan nila yon. Pero ang pinag-uusapan naman dito ay kakayahan. Kakayahan. Kung political dynasty sila, dapat meron man lang silang karapatan o meron man lang silang kakayahan. Sa nakikita ko ngayon, wala. Mahilig lang silang magalit sa mga tao, doon sa mga maliliit na tao na kayang-kaya nila. Katulad natin, maliliit na tao tayo, kayang-kaya nila tayo. Pero kapag ka medyo angat na yung estado ng pamumuhay, ng posisyon ng isang individual, medyo nangingimi sila. Isang halimbawa na kay Senator Raffy Tulfo, yung sa kaso ni Senator Gatchalian, yung kanilang sasakyan ba ng kamag-anak na kumpanya nila na dumaan sa busway sa EDSA. Bakit hindi niya direktang binanggit yon? Madali naman banggitin eh. Dapat antayin natin si dapat magpaliwanag si Senator Gatchalian kung sa kanya ba yung sasakyan o antayin natin. Bakit hindi niya banggitin yon? Natatakot ba siya? Malamang. Hindi ba? Dahil Gatchalian yan, mayaman, maraming koneksyon, senador. Potensyal na maging presidente pa kung tutuusin. Hindi niya kaya. So, nangingimi siya. Di ba? Pero pagka ang tao medyo mas mababa sa kanya ng konti, kayang-kaya niya. O, hindi ba? O, isa pang partikular, kung suntukan lang ang pag-uusapan, o hindi ba yung isang kapatid nila, yung pinakamatanda yata nila, yung eldest nila, nakalaban dati si Raymart Santiago ba? Nagkabanatan o black eye. Pero yung tapang nandoon, kaya lang black eye. So, tapang meron sila. Kaya lang kakayahan, medyo parang nagdududa ako. Ngayon, kung talagang nakalaan na manalo itong additional dalawang Tulfo, si Erwin at si Ben Tulfo, siguro ang magagawa ng isang katulad natin na pangkaraniwan tao ay ika nga ay magmungkahi na lamang sa kanila na hindi naman naghahanap ng genius ang mga Pilipino. Ang hinahanap ng mga Pilipino ay yung katulad siguro ninyo, matapang ang loob. Ikalawa, kung may silbi kayo talaga diyan sa Senado, yung bang makapagpasa kayo ng kahit man lang 2 o pinakamarami ng 3 batas na mararamdaman ng tao, ng mga pangkaraniwang tao. Yung ika nga yung sinasabi nilang malapit sa sikmura ng mga Pilipino. Huwag naman yung iimbento kayo ng batas o gagawa kayo ng batas na para lamang sa mga mayayaman na sumusuporta sa inyo. Kasi kapag ka nagkaganon, madali na rin kayong sipain sa posisyon. Ngayon, ay naisampa na ng Kamara ang impeachment complaint sa Senado. At sa June, ang bagong mga senador ay na mauupo sa Hunyo ang didinig sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na isang vice presidente ay mai-impeach. Huwag naman sanang dumating ang oras na sa kasaysayan ng Pilipinas, isang senador ang ma-impeach. Impeachable position ang senador. Pwedeng ma-impeach ang senador. Di ba? Pwede mo ipakulong ang senador. Example, Laila de Lima. Di ba? Na-involved sa droga. Kinulong. Senador siya nun. O, ginagawa niya yung trabaho niya habang nakakulong siya. Medyo maganda nga lang yung kulungan niya. Separate dahil senador siya. Pero magkaganon naman, nakakulong siya. Huwag naman sanang mangyari sa inyo yon sa ibang kaso na baka ma-impeach kayo. Buti nga hindi na-impeach si Senator Laila de Lima. Hindi na inambisyon. Pero alam ko, impeachable position ang senador. Ganun lang. So, total, mag-perform kayo pagka naupo na kayo. Huwag kayong tanga.
Huwag kayong gago. Di ba? Huwag yung puro ano lang. Huwag yung puro magpapatawag kayo ng hearing in aid of legislation tapos pagkatapos nun, wala na. Nagpasikat lang kayo. Di ba? Umimbento rin kayo ng batas na makakatulong sa mga Pilipino. Yung may silbi. Yung talagang nakatutok sa pangkaraniwang tao at yung malapit sa sikmura. Huwag kayong umamo. Sabagay, natural talaga yung nangangamuhan ng mga politiko sa mga mayayamang negosyante. Sakit na ng mga politiko yon. Kaya maraming Pilipino ang nagtatanong kung kailan tayo makakatikim ng ginhawa. Wala. Ako na ang sasagot, wala. Kung gusto nating mabago ang takbo ng ating bansa, dapat mag-umpisa yan sa sarili natin. Huwag tayong tatanggap ng lagay. Iboto natin kung sino yung nasa konsensya natin. Hindi porke sikat lang. O kailangan, kung sikat ka, kailangan, kaya ka sumikat dahil marami kang ipinagawa, marami kang accomplishment bilang politiko. Yun. Diba? O, hindi na natin pinag-usapan yung kung nakapagtapos sa pag-aaral, ha? Yun na lang accomplishment mo bilang nanunungkulang opisyal ng gobyerno. Kung meron ka bang accomplishment na nagawa at kung ikaw ay baguhan, anong mga batas o ano ang gagawin mo pag ikaw ay nanungkulan na? At kung magagawa mo ba yon? Kasi kung di mo rin magagawa yon, trapo ka lang din. Di ba? Trapo lang. Traditional politician, walang silbing politiko. Hinarvest mo lang yung pakinabang ng pagiging politiko. Pera. Kaya na maraming namamatay na politiko at pumapatay na politiko dahil diyan. Pangyarihan at pera. At tayong mga Pilipino, wag naman tayong masyadong tanga. Di ba? Huwag kayong maniniwala doon sa mga vlogger. Tandaan nyo, ito nga pala isa pa. Kapag ka ang isang vlogger ay nag-promote o nagpakita o madalas niyang binabanggit yung isang partikular na politiko, bayaran yun. Bayaran yun at nakasuporta doon yun dahil may pakinabang siya. Ngayon, kung pa iba-ibang politiko ang kanyang ini-endorso, ang kanyang dinidiscuss, kinukomentuhan, patas yun. Sinasabing ako yun, pero makikita nyo naman, wala akong kinakampihan. Paniwalaan nyo kahit konti yung mga ganung vlogger. Suportahan din ninyo. Kasi hindi kayo ilalaglag nun. Kaya lang siguro hindi sila maka-all out dahil natatakot din sila na baka ma-demanda sila ng libel ng mga makakapangyarihang politiko. Sa mga katulad naming mga maliliit na tao, naku, sandali lang, kulong kami. Kulong. Sandali lang, sintensya na kagad. Dahil mahirap kami, wala kaming pera. Wala kaming ilalaban sa kanila. Pero pakatandaan ninyo, bibihira yung mga vlogger na hindi sumusuporta sa isang partikular na politiko. Yung mga diehard fans, ika nga. Kahit ano mangyari doon siya, mali yung mga ganong vloggers. Sabi nila, loyalty, katarantaduhan yun, kalokohan. Ang loyalty ng mga kagaya naming mga vloggers, dapat sa tao lang. Kaya tama o mali ang ginagawa ng politikong kinampihan mo, dapat alam mo rin kung paano siya batikusin. Kaya lang, dapat constructive. Di ba? Huwag yung bira ka lang ng bira. Personal. So, dito ko muna tatapusin ang video na to. At susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong mga amo at magandang araw sa inyo.